Hello, Joanne. Hello, Daphne. Hi. How is everybody? Hi, Thea. How are you? Thea, ikaw ba yung... Anyway, Eileen, Chris Ann, Itasok, Alma. You're all here. Hello, guys. Kik, Minda. Good evening. How are you, dear friends? Magandang gabi, Rico. Hello, Lay Martin. Michelle, kaka-start ko lang ng online. Oo, hindi po ako Bisaya. Why? Are you Bisaya? Okay. Magandang gabi, Resok. Angela, hi. Rufina. Taga-Ginubatan po ako. Hindi po ako masyadong nag-uuwi kasi nung yumao yung aking ina, parang hanggang ngayon, hindi pa rin kaya ng dibdib ko na walang sasalubong sa akin dun sa terrace na the usual. Hi, Jex TV. Dati, palaging nandun siya nag-iintay pag alam niyang uuwi ako. Bicol po ang Ginubatan. Paris, France. Ano po, Bicol? Ginubatan Albay po. Albay. Hi, official Batang Harrison. Kasalanan po bang sumamba sa rebulto? Depende kung anong rebulto yung sinasambahan mo. Hindi ba normally ang Catholic, hindi naman yung rebulto ang sinasambahan, kundi yung it represents the spirit, ang dalisay na espiritu na gusto nilang kausapin sa langit. Para din pong retrato ng iyong mahal sa buhay. Hindi mo naman sinasamba yung retrato ng nanay mo, pero tinitingnan mo at kinakausap mo, ganun din po yon. Dapat po, nasa tao rin. Hindi rebulto ang sinasamba. Pero marami pong phenomena o phenomenon na nakakapagtaka na may kinalaman sa mga rebulto. Kasi hindi rebulto ng santo, kundi rebulto ng mga bagay-bagay na nagkakaroon ng buhay. Pero ibang usapin po yan. Maraming dark forces na gumagamit niyan. Lynn Caceres, shout out from Quezon City. Okay. Anong magandang gawin sa bagong lilipatan na bahay pero madaming nagpaparamdam na kakaiba doon? Bumili ka ng insenso at kamanyang, yung parang bato, bumili ka ng uling. Maghanap ka ng kalderong luma o kawaling luma. Ilagay mo yung uling, pabagahan mo. Pagkatapos, i-sprinkle mo yung insenso at kamanyang, iikot mo sa loob ng bahay hanggang sa labas. Makakatulong to. No dark forces or evil spirits would love to stay in a place na inuusukan ng insenso at kamanyang. It's real. It's real. Tunay po yan. Walang mawawala. And of course, case-to-case basis po yan. Maraming klase po ng dark forces or evil spirit o bad spirit. Yung iba hindi po bad spirit yung nandun sa loob ng bahay, kundi na-absorb ng bahay o ng dingding o ng wall ng bahay kung ano man yung masamang nangyari sa loob na hindi nalilinis. Andun pa rin. Lahat po ng bagay ay may energy, may frequency, may memory. Thank you! Thank you, Madavix. Kahit tao. Ang reason kung bakit majority of us Filipino people cannot exist in another country without eating rice, kung bakit tayo palaging naghahanap ng bigas,
Kasi dahil po sa cellular memory na ang kinain ng ating mga ninuno na nasa DNA pa rin po natin ay kanin. So, hinahanap natin yon dahil nasa DNA at cellular memory natin. Normal po yon. Hinahanap talaga. Ganon din po ang bahay o lugar na kunyari yung bahay na yon may naghirap na namatay o may pinatay o palaging may away, na-absorb po at naiiwan dun sa bahay yung energy na yon. Okay. Jax TV. Kung marunong ka mag-astral travel, isa sa rule, alam yan ng mga estudyante ko, alam ng mga ibang nanonood ngayon ng mga estudyante ko, na hindi ka pwedeng pumunta sa bahay ng may bahay kung kaya mong gawin ito without the permission of the person unless it's an emergency. Kailangan meron kang good manners and right conduct. Napanaginipan mo yung 3 days of darkness, nasaan na yun, nakita ko. May nakapanaginip. Sorry na lumagpas yung, may nakapanaginip ng 3 days of darkness. Okay. Palagi akong hinahanapan ng butas ng mga tao tungkol dyan. Kasi nag-post ako noon that the 3 days of darkness is very well known. It's a known fact. Marami pong seers o mga yung nag-predict tungkol dyan, na mga yumaon na, maski si Nostradamus, maski si Baba Vanga, may prediction po talaga dyan. But the actual time and date of when it's going to happen, only the Father knows. Si Ama lang ang nakakaalam. Kahit si Jesus, hindi niya kinlaim na alam niya kung kailan mangyayari yon. Not only that, from what I know and from what I've learned, alam niyo po, lahat ng bagay, maaring mabago. Kasi depende yan sa collective kung ano yung ginagawa ng mga nilalang o ng mga tao para wag ito matuloy. Katulad din po ng gera ngayon. Yung gera po ngayon, masyado na yung accumulation ng negative energy. Unfortunately, masyado ng maraming negative forces or dark forces. At natitempt yung mga tao. It's so sad. Kaya natutuloy yung mga hindi magagandang bagay. A1, hello po. Anong meaning sa dream na may hole ang langit tapos sa hole maraming white candles na may sindi? Ay, naku. Precognition po yan. Halos lahat ng tao. I would say, at least 90% of the humans ngayon, yung mga tao, they are awakened or awakening. Nananaginip ng mga bagay na may kinalaman sa mangyayari na hindi pa nangyayari. May mga babala na pinagtatawanan ng iba. Nagbubukas na po talaga. Hindi po yan, babala po yan. Babala po yan. Candles are very sacred. And regardless of what religion you have, candles are sacred. And especially kung sa panaginip mo sa langit mo nakita na nagbukas ang langit. So ang ibig sabihin, the good souls o mga dalisay na espiritu ay nagdadasal para sa atin, para sa ating mga buhay dito sa mundo, para mailigtas tayo. AI, yun, nabasa ko na yung white candle mo. Ano po ang calling mo para maging awakened? Rin, being awake happens and is happening now. It's not forced. Dahil sa mga nangyayari sa mundo, dahil sa mga pag-lift ng veil, totoong kahit mga non-believers before ay naniniwala na ngayon dahil yung mga pinagtatawanan nila noon ay nangyayari na ngayon. So,
it cannot be forced. The awakening, it happens naturally. If you follow the Schumann's resonance, ang Schumann's resonance, palagi ko yung binabanggit, that's the heartbeat of the world. Kahit dito sa TikTok meron yan, hanapin nyo lang Schumann's resonance. Yung heartbeat ng mundo, kasi ang mundo ay may heartbeat. Hindi na siya normal. Hindi na normal ang pagtibok ng puso ng earth. Kung minsan nag-i-skip, kung minsan altogether nawawala. Kaya kung minsan confused ang mga tao na walang dahilan. Kung minsan ang lungkot ng mga tao na walang dahilan. Nagising sa umaga, natulog naman maghapon, pero pagod na pagod, tapos malungkot. Yung iba umiiyak, depressed na depressed. Bakit? Kahit walang rason. Dahil yan sa energy, dahil sa frequency na nagfa-fluctuate, na nagbabago, na naaapektuhan ang lahat ng tao. The DNA of each and every human being right now is changing. We are upgrading. In fact, Luna, thank you so much. Thank you for the gift. I love it. I love it. Thank you for making me calm down. Ang DNA po ng lahat ng nilalang ngayon ay nagbabago. Noon pa dapat na bago yan. Dapat from the 3D to 4D to the 5D. Dapat nandun na tayo. Kaya lang natalo tayo ng gusto. Masyado tayong na-tempt sa material things. Nakalimutan na yung spirituality. Spirituality is doing good things, thinking of pure thoughts, being kind to animals, to nature, and to each other. Yun po yun. Praying, regardless of your religion, you pray, and then after you pray, you keep quiet and listen. Hindi po yung pagkatapos mo mag-pray, kinuha mo na yung cellphone, paano mo maririnig yung sagot? Hindi mo maririnig. Hindi sapat yung nagdadasal ka lang. Hindi sapat. Paano ko malalaman kung anong uri ng tao ako dati? Regression po. Regression. Past life regression. That's the Schumann's resonance. Pinaint ko po yan. Exactly, kung sa personal nyo po yan makikita, na karamihan sa mga estudyante ko nakita na, lahat ng estudyante ko, gold po yan. Tapos yung linyang ganyan, maski na po dito sa light workers, that's the energy and the frequency. These are the things that I can see that normal human beings does not see. Matagal nang wala ang Lemuria. Naunang nawala ang Lemuria. Ang reason kung bakit nawala ang Lemuria, Atlantis especially, is because of exactly what's going on with us right now. Masyadong naging mapaghangad ng sobrang material na bagay, nakakalimutan na yung pagiging makatao. Paano ang past life regression? Tony, Google mo. Mahabang explanation yan eh. Google mo para alam mo kung ano yung past life regression. Huwag kayong maniniwala dun sa regression sa YouTube o sa internet. Walang kwenta yon. It doesn't work that way. That's not the way to do it. If you really want the real thing, go to a clinical hypnotherapist or a hypnotherapist graduate like me. Someone who knows what it's doing and someone who's evolved enough to guide you and protect you if and when you suffer a traumatic experience while you're under. Now, marami talaga, this country is special actually. Kahit yung Baguio, the energy of this country is so beautiful that it's so sad that it's being wasted. Marami talaga sa atin dito. Dito, Russia, ito ang mga lugar na maraming
psychic. And they're born like that. Kasi, nung unang panahon pa, uso na sa atin ang albularyo. Ang albularyo, hindi naman niya nag-aral. Ako, naging social lang kasi nag-aral ako. Kailangan ko kasing matutunan yung physiology, yung anatomy, hindi po pwedeng albularyo lang akong simple. Kaya nag-aral ako po ng nag-aral. Pero ang totoong mga albularyo, nung araw, nung unang panahon, wala naman niyang pinag-aralan, pupulsuhan ka lang. Hawakan ka, alam kung saan yung pilay mo. Ngunguya lang ng mga dahon-dahon, ibubugas sa tiyan mo, mawawala yung sakit ng tiyan mo. Ganyan noon. Ganyan. Kristiyano po ako, gusto ko magbalik Islam. Pwede ba yun? Yanel, if you feel, okay, number one, it doesn't matter what your religion is but be faithful. Ngayon, kung hindi ka na happy dyan sa religion na yan, parang sa trabaho rin, huwag kang sobrang overacting sa palipat-lipat kasi wala ka nang loyalty. If you want to go back to being an Islam, if you were an Islam before, siguro magtatanong ka dun sa hindi ko alam ang tawag po sa head ng Islam, imam, kung sino po yung nakatataas, dun ka po magtanong kasi hindi ko po alam ang rules. Pero wala pong problema kung tatanggapin kayo, wala naman pong masama. Pero isipin mong mabuti kung ano ang kabutihang magagawa sa iyo ng bawat religion na pinasok mo. Hindi dapat religion ang maging dahilan para magkawatak-watak tayo. Iisa lang naman ang tirahan natin. Earth, lahat tayo dito nakatira. Magkakakapit bahay tayo. Iisa din pinanggalingan natin. So, hindi dapat mag-away-away. Dapat lahat ng religion, respetuhan lang. Ganun lang po. Hindi ba? Ganyan ang nangyari sa Atlantis. Masyadong naging swapang sa power, material things. Thank you! Oh my goodness, ano ba yun? Bago yun? Thank you very much. Salamat po. Napaka-empathic, napaka-seryoso ko pagdating sa ganyan. Naniniwala po bang kayo sa nakikita ng mga psychics like Rudy Baldwin? Okay, siguro dapat kayo ang mag-research niyan. Number one, hindi ko siya kilala. Number two, hindi ko naman nakikita kung ano yung nakikita niya. Hindi ako pwedeng maghusga. I'm here because I want to help. I'm not here because I want to be famous. Kilala na po ako ng mga tao eh. In fact, ang hirap nga ng sitwasyon ko dahil artista ako. Hindi katulad ni Baldwin, hindi man siya artista. And she became famous dahil nagpipredict siya. Ako po hindi nagpipredict. Wala akong ganyan. Ayaw ko po ng mga prediction. Sa akin kasi lahat ng bagay maaring mabago pag nagbago ang tao. Kahit gera. Maaring mabago. I-google niyo po. Background. Kayo na po ang bahala. Ayaw ko po maghusga. Hindi ko siya maaring husgahan. Hindi ko po siya kilala. Pasensya na po. Namamana po ba? Kuminsan genetics. Opo, nagtatanong si Alison. Oo, kuminsan lahi-lahi. Yung akin, may psychic ability. The things that I can do most probably came from my grandfather. My grandfather was very special. He can see things, but he was very quiet, he was very simple, and he died a natural death, telling me to be careful not to talk about it because to him, kung hindi rin lang makakatulong, wag nang ipagsabi. Ganun lang po siya kasimple. Hindi po siya mayabang eh. Tsaka nung araw, hindi naman pinagyayabang yan. Pupuntahan ka lang ng mga tao pag kailangan ng tulong mo, may nawawala, may sakit, merong gustong malaman kung ano yung pinagbubuntis, yung mga ganun. May pilay, hindi po para ipagyabang. Wala namang social media noon.
Totoo po bang madaming God? God? Madaming God? Maraming dalisay na espiritu, pero ang kilala kong God, siguro maraming demigods, lalo na sa Greek mythology. Pagkasabi nila nga, pagka may usok, may baga, o may apoy, ang daming demigods. Pero the only real one God that I know is the Father in heaven, yung Ama ng lahat. Pero marami pong dalisay na espiritu, maraming mga nilalang beings who's under Him, who were designated to help us. Ang problema nila palagi, tayo rin. Kasi ang sumisira sa atin, tayo rin. Yun ang masakit doon. Ang church po ba ay tingin sa atin? Hindi ko po, hindi ko naintindihan. Kung tingin ba ng church sa atin, occult? Occult? Hindi naman siguro. Depende na lang kung masyadong mababaw at mahina ang ulo nung nagsasabi nun. Kasi, how can this be an occult when you are not asking people to fight each other? When you are only asking yung hinihiling po lang natin ay kapayapaan na magdasal. Hindi tayo naninira ng religion, hindi tayo naninira ng mga tao, at hindi rin tayo naninira ng kung sino man ang nandyan. As bagkos, ang sa akin ha, gusto ko matulungan. Magkatulungan tayong lahat. Bakit kailangan tayo ang magpatayan? Bakit kailangan gayahin natin sila? Pwede namang hindi. Ang hirap po talaga. Demigod, D-E-M-I, demi, meaning hindi, opo. Pwede po bang tanggihan? Pwede. Just like when your third eye is open, if you don't really want to use it, you can pray. Lahat po ng bagay maaari nating hilingin sa langit. Kausapin mo po ang gabay mo because everybody has one. Kausapin mo yung kung naniniwala ka sa angel mo. Ako paniwala po ako sa angel ko kasi may mga nakakita na. Not only that, napapakiusapan ko siya. Anyway, kung hindi ninyo kaya, pwede mo namang sabihin, Panginoon sa langit, kung sa'yo po galing ito, ayaw ko po nito, hindi ko po kayang dalhin eh. Pwede po ba, wag ko na lang gamitin. Wag nyo naman po ako parusahan, patawad po, hindi ko talaga kaya. Pwede po yun eh. Lahat naman ng bagay, nahihiling. Pag kumatok ka, maririnig ka kung yung pagkatok mo, may kasamang dasal na galing sa puso at kaluluwa. Ayaw mo maging albularyo? Pwede namang wag. Pero, nasa lahi din. Totoo po ba ang Nordic? Yes! At reptilian? Yes! Yes. Ay, hindi lang yan. Marami yan. Pleiadians. Ang dami po niyan. Lagi ko pong pinanaginipan na namatay na tao, then lagi akong tinatawag ng mga taong malapit ng pagdasal mo. Prayers lang ang katapat niyan. Yun po ba? Thank you. That was so cute. Salamat po sa mga nagre-regalo. Ina-appreciate ko po. Sobra kung alam niyo lang. Nakakatulong po kayo sa mga tinutulungan ko, lalo na sa mga rescuers. User 4519465144. Yes. Opo. Totoo po bang may lahat ng tao may sumusunod na maitim na gabay. Hindi gabay yun, kundi dark energy o masamang spirito. Dahil, lalo na if you're very close to God, kung ikaw ay
mabuting tao, madasalin, malapit sa Diyos, mas lalo kang gustong kalanteriin ng demonyo. Mas lalong gustong-gusto nilang lapitan ka, demonyohin ka. Kaya mag-iingat ka. Lakas ng loob lang. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo nagkakasala. Ang alam ko po, may angel ang lahat ng tao. Ako po, hindi kasi, ayaw ko magsinungaling. Hindi po ako nakakakita ng basta-basta ng angel. Kasi yung sabi sa akin ng langit, ang angels po are very special beings. They are made by God. They're so special that they cannot be seen unless they want to be seen. Ibig sabihin, gustong makikita nyo lang sila pag gusto nilang magpakita sa'yo. Ganun po yon. Hindi kayo pwedeng magbayad ng taong angelologist daw, tapos sasabihin ito pangalan ng angel mo, etong itsura niya, eto ilan sila, eto ang bili niya para sa'yo. Hindi po. Because angels, the angel of God, are normally there to give you the messages that are coming from God Himself. Hindi nila dadaanin sa ibang tao. Tandaan niyo po yan, ha? Hindi nila ipapadaan sa ibang tao. Lahat ng tao, all human beings, are my guides. Ang guides po, hindi po yan na yung namatay mong mahal sa buhay, hindi po yan angel. Iba po yung angel, iba po yung spirit guides. Totoo po ba yung maitim ang dila? Like, if you have ill wishes to someone, maitim ang dila? Paopaodos? Paopaodos? Hindi ko naintindihan yun. Ang alam ko lang na maitim ang dila, kung kumain ka ng pusit, ganyan. O kaya yung, wala pa akong taong nakitang naitim ang dila Sorry ha, hindi ko alam yung sagot. Ang pagsuot po ba ng mga kristal ay masama sa paningin ni Lord? Kasi sabi po sa Bible, Lord, basahin mo nga uli yung Bible mo. Anong Bible ba ang binabasa mo? Yung mga priest ni Ama sa temple, naka-vest, puro kristal. And it represents the tribes. Or each tribes that were loved by God. Ano ba? Sinong nagsabi sa inyo niyan? Galing sa Panginoon ang crystals. That's something natural that's here on earth that can be used to help. Yan ang problema sa yung minimislead yung mga tao na pwedeng makagamit ng mga bagay na makakatulong sa kanila. Tapos gagamitin ng Bible, hindi ganito, hindi ganyan. Hindi po. I love the Bible. But pag nanggaling sa iba yung interpretation, nagkakagulo-gulo. Mali po yun. Hindi totoo. Hindi po totoo. Yes, ang reincarnation. Very, very true. Ano po masasabi niyo sa Hindu gods? They are demigods. Hindi ba kinuwento ko na yun? Pakiabot tabi yung aking notebook dun sa lalagyan ng tab ko. Okay, sabi ko nga ang daming demigods, di ba? Okay. Hindi po, because of reincarnation, there were so many people na naging masters. Thank you. Na naging masters, na nagturo, at nagkaroon ng mga disciples. All of them, including Jesus, he studied and he had disciples na tinuruan niya. Pero of all the gods, the Hindu gods, the Greek gods, the Egyptian gods, lahat pong yung gods na yan, yung cycle ng kanilang buhay ay kahit gaano kataas ang kanilang kaalaman, ay iisa yung cycle. Meaning, they were born, they grew up,
They studied. They learned everything. They can even levitate. They got old. They die. And they are remembered even after death. Tandaan ninyo yan, ha? Remembered after death. Si Jesus, he was born, he grew up, he studied, he prayed and learned, he taught a lot of people, he healed a lot of people, he was killed, he died, at nabuhay po siyang muli. Nakasama ang kanyang katawan na pumanik sa langit. Yun po ang difference. Walang ibang nakagawa niyan kundi si Jesus. Idol, di ba? Idol. Lahat yan ginagalang ko. Lalo na kung puro kabutihan ang tinuturo. Kasi ang tinuturo naman ni Jesus from the very beginning has something to do with love. Pero anong ginawa ng humans? Anong ginawa ng tao? Pinako siya sa krus. Sana mabago na yung trend na yun, ano? Sana. Mario, walang agimat ang lolo ko. Hindi agimat yun. Hindi po. Yung vibration generator, hindi po. No. Ano po ang opinion nyo? Ano ba yun? Sorry ha. Okay, first things first. Kiraymart, pili lang po ba yung pwedeng makapunta sa Akashic Record? Very good question. Kasi ang daming nagkiklaim niyan. Natuturuan kita pagka naka-astral travel ka, pupunta ka dun sa Akashic Record. Natatawa na lang yung mga dalisay na espiritu. Lahat ng bagay ay may hierarchy. May, ano ba yan sa Tagalog? May rango. Kahit lahat tayo may kaluluwa, iba-iba yung designation. Katulad din ng angels, magkakaiba. Of course, we're not angels, no? Hindi lahat ng kaluluwa ay bibigyan ng passes. I'm simplifying things, no? Hindi bibigyan ng passes para makapasok doon. It's a library. Tapos, merong bantay. Titingnan yung record mo. Ano bang, member ka ba dito? Something to that effect. Your spirit guides can go there. You can ask your spirit guides if you want to. Makiusap ka. Pero for people who claims that they can go there anytime, sana all. Yun lang ang masasabi ko. Hi, Paul. Ay, shout out pala. Mark, are you there? Live, ha? Live. Andito na. Maraming salamat. I'm going to see you soon. Bring me some coffee. Thank you. Thank you, Ellie. Thank you, Ellie. Si Mark po ay estudyante kong napaka-powerful. Magagamot siya. Ang lakas ng energy, pero nadala. I'll see you very soon. Miss na miss ko yan. Miss na miss ka ng lahat ng starseeds. Alam niyo po ba? Thank you! Alam niyo po ba, may ilang starseeds na nakilala ko. Hi, Paul! Na walang ibang ginagawa using their own energy to help humans on Earth and sacrificing
doing so many things that makes them have a hard life? Kung alam nyo lang, hindi ganun kadali maging starseed. It takes a special being to become one. Yes, maganda, one of the chosen tong Pilipinas. Pero inabuso natin masyado. Lahat po ng tao may bantay. Anong planeta po may ang dami po. Ang dami pong planeta na may alien. Halos lahat. I have never tried reading the Ethiopian Bible. I don't know. Ano po ba meaning kapag nananaginip ako? Lucid dreaming po yon. Lucid dreaming. Masama yung nagka-curse. Masama yung cursing another family or a person if it's not justified. Kasi babalik yan sa'yo. Imbis na sila ang magka-problema, ikaw ang mabubwisit. Make sure na nadala ka lang ng galit mo. It's very powerful. Anger is a very powerful energy. Pagka nagsalita ka, na galit ka, tatamaan ng tao. Pero kung hindi deserving yung taong yan, babalik yun sa'yo. Kaya pag-ingatan po. Words are very powerful. Hindi po basta-basta ginagamit ang salita. Tumanda na po ako ng ganito. Takot na takot ako magsabi ng pangit tungkol sa ibang bagay, sa ibang tao. Kasi kung hindi naman deserving, you have to make sure. Kung kaya ninyo, pwede mong ipagdasal na lang, kayo na po ang bahala. Good evening, Arlene. You cannot control your dreams. But you can talk to yourself and tell yourself to remember your dreams when you wake up and write it down. Kaya palagi kong sinasabi po na magkaroon kayo ng dream journal. Napaka-importante niyan. Katabi mo yung notebook at saka ballpen. Lalagyan mo ng date. Every time na nanaginip ka, pagising mo bago ka magkape, sulat mo. Ano pa? Ano yan? Ano po ang kalagayan ng spiritual side ngayon dahil sa war? Spiritual side? You mean kung anong kalagayan? They're very sad. They don't like this to happen. Sinong dalisay na espiritu ang matutuwa na nagkakagulo-gulo ang mundo? Wala. It's a vicious cycle. They were hoping na nag-upgrade na tayo, hindi na mangyayari yung nangyari before. There are good aliens, there are bad aliens. There's only one creator. He created us. Pero tingnan mo, ang dami pa rin masamang lumalabas. Illuminati. Yes, of course. They're one of those that's running what's going on in the world right now. They're very powerful. They're very rich. Knowledgeable. Totoo ba ang planet Earth? Ano ba yun? Andito nga tayo, di ba? Telekinesis, of course, it's true. Naku, kung yun lang, aanin mo naman yun kahit na may gift kang telekinesis. Tataba ka lang kasi tatamarin ka ng puntahan yung gusto mong kunin.
energy na lang ang gagamitin mo. Yung master ko nun sa TK, kunyari may baso, mga 20 feet ang layo. 20 feet ang layo. Candles yan. Kandila yan. Pinadala rito. Yung baso na yan may tubig, gagamitan lang niya ng energy. Pero hindi po yun basta. Alam po yan ng mga classmates ko kasi ginagawa namin yan before. Pero para sa akin kasi, hindi ako masyadong hindi po nag-click sa akin kasi wala namang para ka lang, pwede ka sumali sa circus. Pero ang liit ng kita, anin mo yun. Makikilala ka, nakakapagpagalaw ka ng bagay, pwede mong i-bend yung kutsara. Sayang naman yung kutsara. Anong relevance? Wala. Hindi ba? Kung meron kang gift, energy strong enough to move things, you have to use your energy to heal people. Hindi para magpa-bend ng spoon. Yun ang ibig kong sabihin. Good evening, Lourdes. Ano ba? Ang dami, ang bilis. Wait lang. Ang strength po ba ng crystal ay dependent? Well, naturally, kahit pa paano, mas malaki, mas powerful. I'm wearing my very old rose quartz with a small ruby. Nung binili ko po ito, siguro, almost 20 years ago. Noon pa, mahilig na po talaga ako sa crystal. Ayan po, rose quartz. Ang ganda po kasing gumamit ng rose quartz lahat. Pero, of course, ang earring ko po ay amethyst. Hindi pwedeng mawala ng amethyst. Palagi po, especially now, we have to constantly be wearing amethyst and the combination of rose quartz and amethyst, depending on your need. Ngayon, mas malaki, siyempre, mas maigi. Pero paano mo naman dadalhin kung kasing laki ko yung kristal? So, yung medya-medya lang. But you have to learn how to do it, to use it, to talk to it, to respect it. Without respect, nothing good will come out of it. Levitation. Okay. It does not impress me. Okay, fine. Ang daming... There's so many more monks, Tibetan monks. Nagpunta po ako ng India. Nag-attend po ako doon bago pa nag-asawa ang leader ng Tibetan monks. Ang pogi niya noon. Anyway, they can do it. But, even if they can do it, so what? Sila rin may sabi niyan. It takes discipline. But the only thing you will be doing is to train yourself how to levitate. Di sayang naman yung oras, sayang naman yung life mo kung you're practically half or more than half of your life, that's all you're gonna do, to levitate. Hindi ba? At saka ang lamig kaya, magle-levitate ka tapos nandun ka sa himpapawid. Baka mamaya may mabangga ka pang chopper o kaya aeroplano. At saka, wow, hindi nila in-encourage yung mga tao na mag-levitate dahil hindi naman masyadong useful. Hindi ba? Pwede naman tayo mag-FaceTime. Lalo na ngayon, napaka-tindi na ng technology. Yung mga hindi ina-expect nung araw, nagagawa na natin ngayon. Kaya po ba makatulong mga kamag-anak na yumao sa ating mga nabubuhay? Opo, ang paraan po nila sa pagtulong sa atin ay sa pagdarasal. Nagdadasal din po sila habang nandoon, kung saan man sila naroroon. Hinihiling nila sa kataas-taasan na sana matulungan tayo. Pero yung tulong ay galing pa rin sa Diyos, hindi galing sa kanilang literal. Kasi sila, kailangan din nila ng tulong. Yung madalas nga pong nagpapakita sa panaginip na yumao, ibig sabihin, nangihingi po ng dasal.
Yung mga yung mga nanghihingi ng numero sa loto, sa wedding, dun sa yumaong mahal sa buhay, wag na po. Bad yun. Maayong gabi, Daniela. May premonition ka po ba sa 2026? Ako, alam na nating lahat yung supposedly mangyayari ng 2026. Pumunta ka lang sa TikTok, sa YouTube. Ang daming prediction about this. Maski kay Nostradamus. This is supposed to be happening, what's happening now. Ang akin po, I was hoping na wag natuloy. Wag na sana hindi nangyari. Baliktad po ako sa prediction. Ayaw kong matutuloy yung mga calamities, yung gera, yung away. Ayaw ko po yun. Kaya palagi kong hinihingi na sana magdasal tayong lahat para pag maraming nagdadasal, yung collective, yung energy, kakapal ng kakapal, lalakas ng lalakas, it will protect us and will stop bad things from happening at matatalo natin yung dark forces. Ganun po yun. Auntie, Chadeng at Apple. Love na love ko yung pelikula kong yun with Gloria Diaz. Gustong gusto ko yun. Ang happy-happy ko doon. Sa Cebu namin ginawa. Mabuti po ba? Tama po ba the only weapon in our is our prayer. Opo, paggaling sa iyong puso at kaluluwa, sa kaibuturan ng iyong puso, ito po ay very powerful. Nakikita ko po yung energy ng tao, yung energy field, aura, na nag-expand, nagbabago ng kulay. Normally, pagka nagdadasal ng tao, nakikita ko kasi mas maraming gold, lalo na kung recently pa lang nagdadasal. Kaya yung mga estudyante ko, bago mag-start, iba-ibang religion po yan ha. May Muslim, may iglesia, wala pong problema yan. Basta magdadasal. At nakakatulong po talaga ang panalangin. Totoo po ang lahat ng tao ay may gabay. Oh my goodness, Tom! Sige. Kung yun pa rin yung number mo, I'll text you after this. May utang ka ngang ice cream sa akin. I miss you and congratulations. Love you, kid. Ayan po si Tom Rodriguez, oh. Pagkagwapo-gwapo, pagkabait-bait na bata. Ano po ang paliwanag ninyo pag nag-iilaw? Yung energy mo yan. Meron akong estudyanteng ganyan. Very strong energy. Very powerful energy. My God. Hindi lang yun, nakikita rin ng mga classmates niya, more or less. Ang problema lang sa ganyan, ito, sasabihin ko po sa inyo, ha, napaka-importante nito. Tandaan ninyo. Kahit gaano kalakas ang energy mo, kahit gaano ka ka-gifted, kung yung partner mo negative, bumababa yung energy mo or hindi mo magagamit. Why? Because sex is energy. Pag kayo pong mag-asawa ay nagtatabi, syempre, very powerful po yung energy na yun. At saka, karapatan ninyo yun bilang mag-asawa. Kaya lang, since energy na may positive, may negative, bababa, matatalo yung positive. So, unless you do something about it to help your partner, you will be dragged down or you will not be able to evolve fast enough. Ganun yun. So you have to help. So you choose your partner. You try your best. At saka pagka yung partner ninyo palaging negative yung sinasabi tungkol sa gusto ninyong gawin o ginagawa ninyo, of course, ang hirap mabuhay ng ganun. Hindi pwede pagka positive at negative ang nagsama. Nahihirapan yung positive. Kawawa naman. Mas marami kasing kakampi ngayon yung mga na dark forces, yung negative.
Singing balls. Yeah, totoo yung vampires. Interesting. Daming vampires. Akala lang ninyo puro nagsasak ng dugo ang vampire. Hindi. Ang daming energy vampires. In fact, they're worse than the regular. Yung totoong vampire na nagsasak ng dugo, they hide. Energy vampires are all over the place. Lalo na sa mga maraming tao, ang daming hinihigop ang energy ninyo nang hindi ninyo alam. Di nyo nga napapansin kung minsan when you're in a crowd or you attend a party, pagkatapos hindi mo maintindihan, hindi ka naman uminom, hindi ka naman alcoholic, wala kang ininom na alak, ang saya ng party, pero para kang lobat na lobat pag uwi. Para kang may hangover ng 2 araw. Kasi may energy vampires doon. Yan yun. Butas ang kamay mo, mag-pray ka. Kasi ang kilala kong nabutas lang ang kamay si Jesus. Baka gusto niyang magdagdag ka ng prayers. Ang lifespan ng most demigods are very, very long. But they also die. Demigods, I'm talking about demigods. Makikita mo din po ang bird. Oo, palaging may nagpupunta rito na nagpapatingin. Tapos sinasabi ko sa kanila, unang-una ang mahal ng bayad ko. Kasi ayaw ko yan. Pag ako pinahanap mo niyan, matutumbok ko kahit di mo bigay sa akin yung exact location. Bibigay mo lang sa akin yung, basta. Pag sinabi ko kung nasaan, sasabihin ko kung karapat-dapat ba kung makukuha niya o hindi. Kung kailangan kong samahan, sasamahan ko. But I'm very expensive because I don't like doing that. I never ask these people to give me a share of whatever it is na mahuhukay nila. But I see it. I know where it is. Paano po kontrahin ang energy vampires? Well, number 1, you need protection. Overall protection. You have to protect your energy. You can use crystals. Very good for that. How do you know if you're a starseed? Like I said, number 1, you are highly evolved. You like to learn things that are out of the ordinary. You like to serve. You see things that other people does not see. You make it and meet people na makakatulong sa'yo to become a polished starseed kung totoong starseed ka talaga. Good evening. Ay, naku! Baldo, Maxima, matanda na po ako. My gosh. May filter lang po yan. Nagkataon lang, hindi ako mahilig dun sa makapal na filter at makakapal. Kasi kung pangit ka, maski naman gano'ng kakapal ang filter mo, pangit ka pa rin. Palagi ko sinasabi yan. Hindi. I think I'm just lucky. Malaking bagay po yung ang sabi nila, most human beings who are psychic or may gift na katulad ko, very slow ang aging process because we can move from different frequencies and energies anytime we want to. So, nadidelay ang process of aging. And at the same time, of course, yung mga rituales, meron kasing ritual para dyan. Totoong-totoo ang Barang Dawson Creek. Totoong-totoo. O sa Siquijor, ang dami kaya. Thank you, Baldo. Thank you. Very slight. Depende kung ano ang gusto mong protectionan. Overall, normally, palagi kong sinasabi, obsidian, black tourmaline,
But it has to be clean. It has to be programmed. Zodiacs, of course, ang zodiac sign, nung unang panahon pa, ginagamit na. Nung unang panahon pa. Wala pang tarot reader noon. Not Egyptian, gypsies. Ang gagaling yan mag-tarot. And tarot reading is not bad. That's divination. Ang importante lang sa tarot reader ay kailangan malinis ang pagkatao, walang masamang intensyon, marunong magdasal. Kasi pag hindi, maaring ang panggalingan ng kanilang interpretation ay negative. Yun po. Malapit na po ako matapos. Paano mo nalaman na totoo ang twin flame? Kasi nga nakikita ko kung ano yung itsura ng aura na magkasama. Meron yan. Magkasamang bakal, twin flame. Pagka magkasama sila, buo, hindi separate yung aura. Yun ang twin flame. Mahirap hanapin yun. Soulmates, mas madali. Twin flame, hindi. Arlene, thank you. Salamat po sa mga pumupuri, nagsasend ng heart na salamat po sa nagla-like, salamat po sa mga tumutulong, yung nagbibigay ng gift. Huwag kayong mananakit ng hayop, ha? Huwag, please. Ano po masasabi niyo sa guhit ng palad ng bawat tao na may... Opo, may meaning. Pero hindi po ako marunong magbasa niyan. Kasi tinitingnan ko lang po ang tao more or less. Tapos inaalam ko kung gustong malaman. Pero hindi po ako manghuhula, ah. Ang third eye po ba kaya bakit ka pa pupunta sa albularyo? Pwede mo namang hilingin. Palagi ko itong inuulit. Ang third eye po, lahat tayong pinanganak, lahat tayo ay pinanganak na may third eye. Hindi na lang ginagamit, kaya nag-calcify. Kumbaga sa muscle, nangayayat, nawala na ng silbi kasi hindi ginagamit. So, hindi katulad ng pinanganak na katulad ko na forever ginagamit kasi hindi naman nawawala kasi palaging nandyan lang. Pagpapasara niyan, hihilingin mo sa langit. Ikaw din ang hindi mo kailangan magbayad para magpasara. Hindi naman nila nagagawa yan, sabi lang nila yun. At saka hindi rin nabubuksan ng albularyo ang third eye. Ang magbubukas niyan, kung karapat-dapat kang mabuksan ang third eye, ay langit pa rin. Ganun po yan. Pwede kang mag-aral o mag-practice para yung muscle ng iyong pineal glands. Thank you! Erin, thank you. Para yung pineal glands mo ay ma-activate. Pati yung pituitary, yung gonads. Opo, very technical na po yan. Okay, very technical yung mga part na yun. Magkasama po yan para yung mag-boyfriend. Ang tawag ng iba, pineal, but it's actually pineal. It's a pineal gland. It's a gland. Okay, tapos nandun sa may ilalim, yung pituitary. Yun ang kumbaga may susi, may hawak to sa pintuan na yon na pag binuksan, yung mga ganun. Okay, technical na po. Pagka estudyante ko kayo, explain ko yan ng paisa-isa. Raymart, paano po ang pagdarasal? The way you... Okay, kung babae ka, huwag ka magdasal naman naka-nyort-nyort o naka-pek-pek-nyort. Huwag. Galang mo yung dinadasalan mo. Mahalaga yun. Kung yung presidente nga, palagay ko hindi ka haharap na naka-shorts at naka-chinelas kung meron ka namang sapatos at pantalon, yung pa kayang Diyos ang hinihilingan mo. Edi igalang mo. Umupo ka ng maayos kung hindi mo kayang lumuhod. Magtakip ka ng hita mo kung babae ka. Kung lalaki ka, the same thing.
Kung pwede ka mag-t-shirt ka naman. Of course, there are always an exception to the rule. Ibig sabihin, kung wala kang maisuot, nandun, na-aksidente ka or something to that effect, wala kang pangpalit, okay lang yun. Sila pa ba ang hindi makakaintindi sa'yo? Pero, on a normal situation, igalang nyo naman yung dinadasalan ninyo. Yun ang palaging naiirita ako sa Catholic Church pag nagpupunta ako. Meron akong mga na sorry po, patawad na po yung pagkatatanda na, pero naka-short sa simbahan. Tapos yung iba naman naka-spaghetti. Ang gugurang na, ano ba yun? How can you be a good example kung ganun ang ipapakita mo sa kabataan? Huwag naman. Tapos yung iba naman, kita yung puso. Huwag naman po. Nung araw, palibasa, matanda na po ako, no? Nagsisimba kami, pag may bagong damit, unang suot mo sa simbahan. Saka nung araw may belo. Ngayon nga wala na. Palagay nang huwag nang magbelo. Pero desente naman sana man lamang. Huwag naman pong dadating sa simbahan ng naka-shorts, nakita na yung bra, yung puso, naka-backless. Lalo na pag may edad ka na. Yun lang po. Pasensya na. Pasensya na po. Wala pong kinalaman sa pagiging old-fashioned. Ipagpalagyan ng old-fashioned ako. Ito po ay may kinalaman sa paggalang sa kung sinong kinakausap mo. Tapos magtataka ka, bakit hindi sinasagot yung dasal mo, simba ka ng simba? O ngayon, alam mo na. Sinong uunahing sasagutin? Yung nakaluhod at disente o ikaw? Ganun yun. Sobrang dami naman ito. Ano ba yun? Ay, Antonio, pwede ka naman mag-private message. I-private message mo na lang kung tinatanong mo. Aling painting ba? Itong light workers o yung Schumann's resonance? Mag-private message ka. Maari po bang magamit ang mga crystals pangontra sa kulam at barang? Yeah, it can help. It can help. Depende sa ahas. Anong klaseng ahas? Nakagat ka ba? Kaibigan mo ba? Puti ba? Itim ba? Maraming klase. Kailangan very specific ka. Kasi ang ahas sa Chinese astrology ay napakaganda. Hindi masama. So, depende kung ano pong klaseng ahas. Totoo po ang agimat. Belia Hair Corporation, paano po kaming hindi mga starseeds? Hindi naman po lahat ng tao pwede maging starseeds. Katulad din po ng hindi pwede lahat ng tao maging madre, hindi lahat ng tao pwede maging pastor. Ang mahalaga po, kayo ay gumagawa ng kabutihan, hindi nag-iisip ng masama, hindi nananakit ng hayop at ginagalang ang kalikasan at hindi nagtatapon ng basura sa ilog at sa dagat at sa lahat ng living bodies of water. Mag-iingat po tayong lahat. Maghanda-handa po tayo. Mabuti na yung nagdadasal, mabuti na yung maraming kandila. Magtulungan po tayo na makatulong sa kapwa. Magtatapos na po ako. Sige, last three. Thank you, Jing. Maraming thank you. Corgi, love ko po yan. Anong GHHT? Hindi ko po alam kung ano yun. Para daw ako nakatagpo. Alma, anong ibig sabihin nun? Para ako nakatagpo? Ano ba yung ibig sabihin? I'm sorry, Alma. Pasensya na hindi ko naintindihan. Nung nagsimba ka na nakabelo, sabi nila para akong nakatagpo. Hindi ba nakatagpo? Nakakita? Ano pong nakatagpo?
Ma'am, good evening po. Okay po ba maraming dolls na sa bedroom ko? Thank you po. Oh, wala namang problema. Oh, basta malinis. Lalo na kung wala kang asthma. At saka mabuti ka naman tao. Hindi naman siguro gagamitin yun ng mga demonyo. Huwag lang voodoo doll. Okay, John. John Marxis, magandang tanong yan. Pamana lang po ba talaga ang mga susi ng orasyon at peke po yung mga susi sa TikTok? Hindi naman yun. Hindi yan ilalabas dyan. Kung tumatalab, tandaan ninyo yan. At saka may paraan, hindi ganun kadali. At mag-iingat kayo kung totoo man. Normally, kaya pinag-iingat ko yung mga taong nanonood at nagbabasa ng orasyon sa TikTok, sa YouTube, o kung saan man sa social media. Pag-ingatan ninyo kasi maaring gamitin yan ng mga demonyo or ng dark forces. Pag binanggit ninyo, kanila na kayo. That's how they do it. That's how they do it. So be very, very careful. Huwag basta maniniwala. Hindi lahat nasa social media ay tama at totoo. Ang tindi na ng labanan ng dark forces at saka the children of the light. Masyado ng maraming natitempt. Sobrang-sobra na po ang temptation. So, pag-ingatan po natin ang ating mga anak, ang mga kabataan, be a good example to them. It doesn't matter kung ano po ang religion. Kasi religion is only man-made. Thank you, Jing. Religion is only man-made. Ang mahalaga ay kung ano yung nasa puso mo, kalooban mo, nasa isipan mo. Kung ano ang intention mo. Yun ang pinaka-importante. Kasi kahit na sa templo ka na, sa kapilya ka na, sa simbahan ka na, tumira. Kung masama ang ugali mo, wala rin. Sige po. Hanggang dito na lang. Yung mga mahal ko, nandyan na mga nanonood. Maraming salamat. Thank you so much. My sweet Queen J, thank you. Mark, thank you. Yung mga sumusuporta po sa akin, yung mga mahal ko po kayong lahat. Lahat po ng humihiling sa akin ng panalangin dito sa TikTok, ginagawa ko po yun. Ginagawa ko po yan. Maniwala kayo sa hindi. Ginagawa ko po yung pagdarasal na hinihiling ninyo. Elaine, nandyan ka pala. Thank you. O ayan, binanggit ko na. Napaka-sweetheart namin yan. Nasaan kaya si Noe? Ang dami niyo pa rin tanong. Paano ko ba kayong Opo, sobrang effective yung halina. Oh my God! Yung crush mo! Oh my God! Banggitin ko to kasi sayang naman. Nandito kasi may ginawa akong... Ano ba yung tawag ito? Wala ka bang halina? Okay. Meron akong tinulungan kasi marami pong... ano ba tawag doon? Gayuma. Maraming nagbebenta ng gayuma at gumagawa ng gayuma at binibenta. Tumatala po ang gayuma ha, pero masama yun. Negative po, bad at dark ang gayuma. Kasi makuha nyo man yung babae o lalaking gusto ninyo sa pamagitan ng gayuma, ang kapalit, pagdurusa habang magkasama kayo, hindi kayo liligaya. Ang dami ko nang nakitang ganyan na kaibigan ko pa na tinanong ko, ginayuma niya yung kanyang asawa. Ang sakit. Ang ending, sisi, naghihiwalay din. So, ang ginawa ko, pinagdasal ko yan na sana magkaroon ako ng pwedeng ipagamit sa mga tao na parang gayuma pero puti. So, ang tawag po ay tawag at halina. Ito po yung tawag. Maliit lang po ito.
binibenta po namin ito para dun sa mga taong, ayan po, meron kasing dito na 1 year na sila ng crush, na ginamit niya yung tawag, ginamit niya yung halina. Yung iba naman po, tawag, mas mabigat yung tawag. Yung halina, pagka may crush ka, tas, naku, tumatalab po. Kasi ang kaluluwa ng tao ay naririnig pag tinatawag, pag hinahalina. Meron kami niyan. So, kung gusto nyo lang naman po, nandun sa Oro Cosmic Creators, kung gusto nyong bilhin. Sige po. Ay, nako, Jan. I'm happy for you, Jan. I'm so happy for you. Luna, thank you. Thank you. O, sige na. Uy, from Batu, Camarines Sur. Thank you, Jing. Thank you sa inyong lahat. Thank you, Leaks.